kauna-unahan nagbigay sa akin ng achievements, national race kagad, nanalo. Look. Marami na rin napatunayan sa ibang loop. May mga nag-MacArthur din, yan. May mga nananalo din sa puno. Yan yung mga reason kung bakit ang ibon natin nag-o-off na pagdating sa karera. Yon, magandang araw sa inyo mga kaibon. Nagbabalik ang Juan Arturo Vlogs. And for today's video, nandito naman tayo ngayon sa Cainta Rizal at may isang malupit at solid na panser na naman tayong nabisita. Tungkol sa isang makilala at makita. Tara, samahan nyo ako. Let's go! Magandang umaga mga kalapatids. Ako si Pete Silayaw, ang may hawak ng Palaspas line dito sa Cainta Rizal. Yon. Sir, pwede niyo po ba kaming maipasyal sa loob mo? Sige, tara, samahan ko kayo. Yon, tara, let's go. Ito mga kaibon, nandito tayo ngayon sa loob ni Sir Chit. Ito. Sir Chit, paano ka po pala nahilig sa pagkakalapati? Bata pa lang, mahilig na talaga ako sa kalapati. Ang nagbigay sa akin ng ibon nun, yung pinsan ko, si Randy de la Cruz. Doon ako nag-umpisa. Siguro mga grade school pa lang ako nun, mahilig na talaga ako sa ibon. Tapos anong taon ka sir sumali sa Racing Pigeon po? Bali sa Racing Pigeons nag-start na ako nung 2015. Pero nangolekta ako ng ibon na namili ako 2013. Inanda ko lang talaga sila para dun sa magiging karera nga. So 2015, sumali na ulit ako sa club hanggang sa national race na. Ayun. Bali, anong taon ka sir una nakatikim ng panalo? Nakatikim ako ng panalo nung unang-unang sali ko sa sa NPC. MacArthur champion ako doon sa buong Rizal. Tapos 11th place ako sa PHA National Race. Ayos. Unang sali nyo yun sir, nakapanalo agad. Ang lupit sir, nandito pa ba yung ibon na yun sir? Nandito pa. Yun, sir, pwede po bang makita sir? Ayun, sige po sir. Ito si Palaspas, ito yung nanalo ko nung 2015, MPC MacArthur champion at saka 11th place ng national race. Siya yung kauna-unahan nagbigay sa akin ng achievements, national race kagad, nanalo. Lupit nito. Si Palaspas. Tumakayibon. Bali, ano pong na to, bloodline sir? Ang pinaka-bloodline niya is Tichelbaut Bandenbroek. Ayun, kaya kinuha ko yung pangalan niyang Palaspas kasi nung time nang mag-clock siya, araw ng mga Palaspas yun. Okay. Kaya pinangalan ko sa kanya Palaspas. Ang galing na itong ibon na to. Bali sir, ikaw po pala, may naging mentor ka nung unang sumaba ka sa karera? May mga naging mentor, syempre sa mga research din. Syempre hindi naman porket sinabi ni mentor yun na. Kumbaga, inoobserbahan ko din sa ibon, tsaka yun sa mga research ko din nakatulong. Ito si Palaspas, bali, nung kinakarera ko siya sa noong 2015 sa NPC, mabagal, hindi siya ganun kabilis. Consistent. Ang binutas lang ito, albayong. Butas pala to. Ang istorya nito, dumating siya ng maaga ng kalbayo. Ang tagal niyang pumasok. Nandun siya sa taas ng katabing bahay ko, sa port ko. Binugaw siya, nakita ko ng kaibigan ko, binugaw ko kasi nga parang natulala, binugaw ko. Ngayon nung lumipad siya, pumunta sa ilog. Doon siya uminom siguro ng tubig. Ngayon bumalik siya, cut off na. Kaya doon siya nabutas. Kaya nag-decide ako na sabi ko sa MacArthur ko ikakarga. Kasi nga naka-young bird naman siya. Ayun, sa awa ng Diyos, yung Palaspas na time ng Palaspas, umuwi siya. Medyo syempre excited din sa pagpapauwi nun. Dumating siya mga quarter to 10 nandito siya. Galing itong ibon na to. Yung istorya ng ibon na to, winner siya at the same time producer siya. Kasi direktang anak siya ni Palaspas 2, Palaspas 3, Palaspas 4, si Keikoy, at saka yung nilalaro ko ngayon na mabilis, si 135. Ito lahat ang nanay nun. Ang galing nito mga kaibon, tingnan nyo, hindi lang good flyer, good producer din. Ang galing nito ni Palaspas. Flyer ko pa rin siya hanggang ngayon, pinaparonda ko siya. Para lang siya, medyo humaba pa yung lifespan niya kasi nakakapag-exercise siya. Kaya gano'n ang ginagawa ko, nandito lang siya binibreed sa mga witulid ko.
pinaris ko siya sa anak niya, kay Keiko. May ilang edad na lang niya, sir? May ilang taon na ba yung ibon na yan? 8 years na. Nagpuproduce pa to. Ay, ayan. Ikaw po, sir, baka may viewers tayo na magtanong na pwedeng bumili. Yung mga ganun, PM na lang tayo. Hindi naman din ganun kalakihan. Depende sa pag-uusap. Yun. Nasa screen yung Facebook ni Sir Marami na rin napatunayan sa ibang loop ito, yung mga anak nito o yung mga kalay nito. Marami na rin napatunayan sa ibang loop. May mga nag-MacArthur din, yan. May mga nananalo din sa puno. Talagang malupit, sir, Ito na yung kayamanan ko rin sa loop ng Palaspas. Ayun. Ay, nung time nung kinakarera mo yan, sir, mahilig ka po ba mag-mid-toss? Ay, oo. Talagang hindi pwedeng wala. Pero nung time na yon, kung i-compare natin ngayon, mas matos ako ngayon kasi nung time na nilalaro ko si Palaspas, halos may trabaho ko nun. Umaasa lang din tayo sa track. Siyempre, pagka medyo nakaka-day off, yun, nakakapag-toss tayo ng maayos. Pero siguro kung naitos pa natin to ng mas maigi, baka mas maganda pa performance na pinakita nito. Baka hindi lang siya siguro sa 11th place na MacArthur, baka sinuwerte pa, baka mas mabilis pa siya ron sa uwi niya ng MacArthur. Di talagang malaking bagay sa rin pag mid-toss po, Oo. Hindi pwedeng mawawala yun. Kasi sabi ko nga, walang atleta. Ang ibon natin, mga atleta. Walang atleta na hindi gumagaling sa ibon. Kahit na isalpak lahat ng mga enhancer dyan sa ibon. Kung hindi ka nagtotos, o hindi ka nagbibigay ng magandang nutrition sa ibon mo, hindi siya magpe-perform ng maganda. Ayun lang. Thank you, sir. Mga ilang kilometer naman, sir, ang ikaw kung mag-mid-toss? Pag nag-mid-toss ako, syempre, kapag umpisa pa lang sa Youngbird, tinitraining ko muna sila sa training box. 1 linggo yan. Nilalagay ko sila sa gabi, training box, pinakakawalan ko rin dito sa loob sa umaga. Pero pagka nag-start na ako ng road training, mga 5 to 10 kilometers muna ako. Yan. Hanggang sa pinaka 30 kilometers na ako. Yan. Tsaka ako ngayon sasabay sa track. Ayun. Yan ang ginagawa ko. Gusto ko muna silang ma-practice na masalit sila sa siksikan o siyempre pagka mga ganyan, may mga siksikan talaga pagdating sa track. Kaya kailangan masalit sila sa track. Ayun. Ikaw, sir, pag naulan, tulad ng gantong panahon, nagpapaloplay ka, sir? Oo, madalas ako magpaloplay ng ganyan na umuulan. Para kahit papano, masanay sila o maramdaman nila yung dampi ng ulan sa katawan nila. Kasi kapag ang ibon hindi sanay sa ganyan, possible bumaba talaga sila o maninibago sila pag naka-encounter sila ng mga smash o ulan na karera. Kailangan nakaka-experience talaga sila ng ganyan. Thank you, sir. Ay, ikaw po, sir, kunyari, galing silang low play ng naulan. Pagbaba, sir, may inahalo ka, sir, sa inumin nila? Wala, tubig lang. Hindi po nagkakasakit, nagkakasipon. Alam ko, sa totoo lang, iwas tayo sa antibiotic na gutnaan. Kasi alagaan natin yung mga liver ng ibon natin. Yan yung liver ng ibon na yan yung tumutulong sa kalapate para mag-supply ng mga nutrition sa kanila. Ngayon, kung masisira ang liver, mahihirapan ang ibon. Tsaka, iwas tayo sa antibiotic. Kung gumamit pa tayo ng antibiotic, bigay tayo ng mga liver extra. Malaking bagay. Kaya mahirap din pala, sir, yung bigay lang ng bigay basta-basta. Mahirap. Kahit naman siguro mga matatanda na sa pag-iibon, alam din naman nila yan. Yan ang inaalagaan. Kasi, napapansin ko kapag ang ibon, sira ng internal, dry na, tapos mahina na, hindi na halos kumakain. Yan yung mga reason kung bakit ang ibon natin nag-o-off na pagdating sa karera. Bigay tayo ng bigay ng mga kung ano-anong antibiotic, mga enhancer, yung atay hindi naman natin inaalagaan. Dapat meron tayong tinatawag na cleansing pagdating sa mga ganyan. Para kahit papano, tinutulungan din ng liver extract yung atay natin, ng atay ng ibon, para hindi agad sila masira. Yun. Thank you po, sir. Sir, pwede po bang makita yung mga anak pala ni Palaspas? Yun, maraming salamat nga pala sa patuloy niyong suporta, mga kaibon. At yun, meron nga pala ulit tayong pa-shoutout. Ayan. Shoutout kay Elise Conrado from Imus, Cavite. At shoutout din kay Overfly Loop. At syempre, shoutout din kay Kapwa Loop from Bulacan.
Shoutout din kay JJ Aglinaw Lop at kay Bakas Lop. Let's go. Ayan, shoutout din kay CAYS Lop, Pigeon Pages. Ayan, sana supportahan nyo din siya. At shoutout din kay Muk Mapilop. Ayan, from Riyadh, Saudi. Ayan, ingat po dyan, boss. At shoutout din kay Greg and Jerry Klop from Legazpi. Ayan, shoutout din kay Melvin Masangkay from Baliwag. At syempre, shoutout kay Caris Lenteria. Ayan, maraming salamat sa patuloy nyo suporta, mga kaibon. Ayan, sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dyan sa baba. At syempre, makiki-share na rin. At yun, abangan nyo yung part 2 nung napanood yung video. Maraming salamat sa patuloy nyo suporta. Keep watching and God bless you all. Thank you.